Taimtim nating pagnilayan ngayon ang 7 huling wika o 7 palabras. Ating simulan ngayon ang ating pagninilay sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon naming Hesukristo, samahan mo kami sa oras na ito ng aming mapagnilayan at maisapuso ang iyong mga huling wikang sinambit habang nakapako ka sa krus. Nag-uumapaw ang aming mga puso sa pasasalamat sa iyong dakilang pagpapakita ng pagmamahal para sa amin. Nawa maging mabunga ang panahong ito ng pananalangin at pagninilay nang matapat naming masundan ng iyong halimbawa at manariwa sa amin ang kahalagahan ng iyong pag-aalay ng buhay para sa aming kaligtasan. Amen. Ang unang wika. Nang dumating sila sa dakong tinatawag na bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang 2 salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa." At nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang kasuotan ang mapupunta sa isa't isa. Manalangin tayo. O banal na mananakop, kami ngayon ay nagtitipon sa harapan mo upang hingi ng iyong awa at pagpapatawad. Buong kababaan naming kinikilala ang aming pagiging makasalanan. Ikaw, O Panginoon, ang siyang pumawi sa bigat ng aming kaparusahan. Ikaw ay napako sa krus dahil sa iisang layunin, upang ang tao ay makawala sa mga kuko ng kasalanan at upang mapatawad. Iyan ang iyong ginawa at binigyan ng katuparan sa iyong pagkakapako sa krus. Ikaw ay nagdasal para sa kapatawaran at kaligtasan ng tao. Tulungan mo kaming hubugin ang aming buhay nang naaayon sa iyong mga pangaral at halimbawa. Kami sana ay maging kawangis mo at manatiling tapat sa iyo, hindi lamang sa panahong maganda ang takbo ng aming buhay, kundi pati na rin sa hikahos na pamumuhay. Habang kami ay nananalangin sa iyo upang iyong patawarin sa aming mga pagkakasala, bigyan mo kami ng tapang at tibay ng loob upang patawarin iyong mga nagkasala sa amin. Tulungan mo kaming magpatawad tulad ng ginawa mong pagpapatawad doon sa bundok ng Kalbaryo. Amen. Mga kapatid, si Jesus ay nanalangin para sa kanyang mga kaaway. Manalangin tayo, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para na rin sa iba. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo ay makagawa ng mabuti, hindi lamang sa mga mababait sa atin, kundi doon na rin sa mga nagkasala sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang tayo na hanggang ngayon ay may mga kaaway na hindi pa rin pinatatawad sa ating mga puso, ay magkaroon ng lakas na patawarin sila tulad ng pagpapatawad na ipinakita sa atin ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
upang ang sakramento ng pagbabalik loob, ang sakramento na nagdadala sa atin ng kapatawaran mula sa Diyos Ama, ay magkaroon ng mas matinding bisa sa buhay ng mga sumasampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin upang ang lahat ng bansa na nag-aalitan ay magkaisa at magkaintindihan, upang ang buong mundo ay mabuhay sa tunay na kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. O mahabaging Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. O Panginoong Diyos, ang mga pangaral at halimbawa ni Kristo na pinakita niya sa krus ay magpasigla nawa sa aming damdamin upang makapagpatawad kami sa lahat. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ikalawang wika. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Ngunit pinagsabihan na siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Manalangin tayo. O mapagmahal na Panginoon, habang ikaw ay nakapako sa krus, buong awa mong pinatawad ang nagtitikang salarin. Ipinagkaloob mo sa kanya ang iyong biyaya at pag-aaruga, at ibinigay mo rin sa kanya ang kahulugan ng iyong pagpapatawad, ang makasama ka sa kalangitan. Ito nawa ay magbigay sa amin ng pag-asa at magsilbing paunawa sa amin na ang kapatawaran ay laging makakamit ng sino mang magsisisi sa kanyang kasalanan. Kami ay mga makasalanan na nararapat na parusahan, ngunit dahil sa iyong pag-ibig at awa sa amin, kami ay pinatatawad. Tulungan mo kaming kilalanin ang aming mga kasalanan. Ang nagsisising salarin na naniniwala pa rin sa iyo kahit na ikaw ay nakapako sa krus ay magsilbi nawang huwaran sa amin. Magkaroon sana kami ng sapat na pananalig at pag-asa upang makabalik sa iyo. Kami ay maging karapat-dapat nawa na makarinig ng iyong pangungusap. Sa araw na ito, ikaw ay makakasama ko sa paraiso. Amen. Mga kapatid, ang Panginoon ay napako sa krus dahil sa iisang layunin, upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Tulad ng nagsisising magnanakaw, hingin natin ngayon ang kanyang awa at kapatawaran. O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming kakulangan sa pagsisisi na lalong naglalayo sa amin sa iyo, isinasamo namin, O Panginoon na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming labis na pagtitiwala sa sarili,
na nagiging sagabal sa amin upang ilagak ng buong buo ang aming pag-asa at pagtitiwala sa iyo. Isinasamo namin, O Panginoon, na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa ipinakita naming masamang halimbawa na ikinalulong ng iba sa masama, isinasamo namin, O Panginoon, na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. Dahil sa aming karuwagan at kahinaan na iwasan ang kasalanan at tumawag sa iyo, isinasamo namin, O Panginoon, na nagkaloob ng awa sa nagsisising makasalanan, kaawaan mo kami. O Panginoong Hesus, na nagdulot ng pag-asa sa nagsisising makasalanan, nawa kami ay magkaroon ng kababaan ng loob at matatag na pag-asa tulad ng nagsisising makasalanan upang makamit namin ang kaluwalhatian na iyong ipinangako. Ikaw na nabubuhay at nagahari kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ikatlong wika. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria, na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ginang, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Manalangin tayo. O Panginoong Hesukristo, ang isa pang nagpabigat sa paghihirap mo ay ang iyong pagkakakita sa iyong lumuluhang ina. Simula sa pagkakahuli sa iyo hanggang sa oras ng iyong kamatayan, ang iyong mahal na ina ay sinubaybayan ka ng buong lumbay at naramdaman din niya ang sidhi ng iyong paghihirap. Tulad niya, kami ay makaramay mo sana't makabahagi sa iyong paghihirap para sa kaligtasan ng tao. Ibinigay mo sa amin si Maria sa pamamagitan ni Juan upang siya ay aming maging ina. Kami nawa ay maging masunurin sa kanya at handugan siya ng paggalang at kaluwalhatian sa aming pang-araw-araw na buhay. Mapagmahal naming Panginoon, habang ikaw ay napapako sa krus, ipinagkaloob mo rin sa amin ang iyong simbahan na inilalarawan ni Maria upang kami ay arugain. Huwag sana kaming mawalan ng tapang na tangkilikin at panaligan ang iyong banal na simbahan. Amen. Mga kapatid, hilingin natin sa ating mapagmahal na ina na matuto tayong makibahagi sa paghihirap at kamatayan ng ating mahal na mananakop. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang kami ay maging katulad mo, kami nawa ay maging masunurin kay Kristo. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang maging katulad mo, buksan nawa namin ang aming puso at diwa sa salita ng Diyos. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang pahalagahan namin
ang sama-samang pagbibigay puri sa Diyos sa banal na Eucharistia. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. Upang hindi namin ikahiya ang aming pananampalataya at sa halip ay ipagkapuri ang pagiging disipulo ng iyong anak. O Birheng Maria, Inang Mahal, tulungan mo kami. O Panginoon, ipagkaloob mo sa amin si Maria upang maging ina na laging nakahandang tumulong. Ipagkaloob mo sa amin ang mga biyayang aming hinihiling sa tulong niya. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at Espiritu Santo. Amen. Ang ikaapat na wika. Mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon ay nagdilim sa buong lupain. Nang mag-iikatlo ng hapon, sumigaw si Jesus, Eli, Eli lama sabachthani. Ibig sabihin, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Manalangin tayo. Mahal naming Jesus, naramdaman mo ang lubos na pangungulila nang ikaw ay nakapako sa krus. Naramdaman mo ang dalamhati ng wari pagkakawalay sa Diyos. Hinihiling namin sa iyo ngayon na panatilihin kami sa iyong pagmamahal. Lagi kaming maging tapat sa iyo, laging maalab sa aming pananampalataya at magkaroon ng lakas na sumunod sa iyo. Sa iyong pagpapakasakit sa krus, ang pinakamabigat na parusang tinanggap mo ay hindi ang pagkapako sa krus, hindi ang pagpuputong sa iyo ng koronang tinik, hindi ang sibat, kundi ang damdaming ikaw ay iniwan at nag-iisa. Ngunit nananalig ka pa rin sa iyong Ama sapagkat batid mong sa dakong huli, ikaw rin ang siyang magwawagi at magtatagumpay. Gawin mo kaming katulad mo. Sa harap ng aming paghihirap sa buhay, nawa ay lagi naming isaisip na patuloy mo kaming papatnubayan. Mati mo nawa sa aming isipan ang iyong ipinamalas na pag-asa at paniniwala sa iyong Ama. At ito'y maging aming halimbawa nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay upang kami ay makasama mo sa iyong kaluwalhatian. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa ating mapagmahal na Panginoon na kahit sa kanyang dalamhati at sakit ay naging tapat at umaasa pa rin sa kanyang Ama. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang araw-araw ay manalangin tayo ng buong puso at kalooban, lalo na sa oras ng pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang iyong may mahigpit na pangangailangan, iyong may mga karamdaman, ay madulutan ng aliw at pag-asa sa kaluwalhatian ng muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga bilanggo, ang mga biktima ng digmaan at kawalan ng katarungan ay makatagpo ng makakristyanong tulong at kahulugan sa kanilang paghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon,
dinggin mo ang aming panalangin upang matutunan naming tanggapin ang mga paghihirap at pagsubok sa buhay na may paniniwala at pag-asa sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi ka pinabayaan ng iyong Ama sapagkat naging tapat ka hanggang katapusan. Ipagkaloob sana niya sa amin ang biyayang tinanggap mo. Dinggin mo ang aming mga panalangin at maging gabay ka nawa namin sa buhay. Ikaw na nabubuhay kasama ng Diyos Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ikalimang wika. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, "Nauuhaw ako." May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Manalangin tayo. O Jesus, nagdusa ka hindi lamang dahil sa pangkatawang uhaw, kundi tunay na pagkauhaw para sa kaligtasan ng tao. Tunay na ninasa mo ito para sa amin. Ang iyong pagnanasa ay nagmula sa iyong pusong naghuhumiyaw para sa aming pag-ibig, sa aming kaluluwa, sa aming pagsisisi, sa aming mga kasalanan at umaasa ng pakikipagkasundo sa iyo. O banal na mananakop, ang aming tanging mithiin ay ang muli mo kaming makasama hanggang sa buhay na walang hanggan. Itanim mo sa aming mga puso ang nag-aalab na pagnanasang magtayo ng matibay na pundasyon para sa iyong kaharian dito sa lupa. Matutuhan nawa naming paglingkuran ang aming mga kapatid. Mamalas nawa namin ang iyong muka sa aming mga tinutulungang kapuspalad. Ipagkaloob mo sa amin ang espiritual na kaligayahan na ipinangako mo sa mga maghahandog ng kanilang kamay sa sinumang nangangailangan. Amen. Minamahal na mga kapatid, ihayag natin ang ating pagkauhaw kay Hesukristo sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin upang pagkalooban mo kami ng mayamang ani ng mga kabataang may maalab na pagnanasang maghatid ng iyong magandang balita bilang pari at madre. Maging instrumento nawa sila upang magkaroon ng tiyak na mga manggagawa sa iyong ubasan. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin upang ang mga puso at diwa ay manatiling bukas upang pakinggan at tanggapin ang salita ng Diyos. Isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin upang ang aming mga puso ay manatiling nag-aalab sa pagmamahal sa iyo. Sa pamamagitan ng malimit na pakikinabang, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin upang kami ay magkaroon ng mainit na pagnanasang sumali sa mga gawain ng simbahan bilang tunay na alagad ni Kristo
isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin upang tanggapin namin ang aming responsibilidad sa lipunan. Sa diwa ng tunay na paglilingkod, isinasamo namin sa iyo, Panginoon. Panginoon, itulot mong hangarin ka namin. O makapangyarihang Diyos, dinggin at ipagkaloob mo ang aming mga pangangailangan. Tulutan mo na sa pamamagitan ng mga panalangin ito ay makabahagi kami sa pagkauhaw ni Kristo sa kaligtasan ng tao. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang ika-6 na wika. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubog nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo, at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, "Naganap na." Iniyukayok niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Manalangin tayo. O Jesus na banal, ang iyong ika-6 na salitang binanggit nang ikaw ay nakapako sa krus ay naganap na. Ang iyong misyon ay tunay na natapos na, O Panginoon. Nagapi mo ang kasalanan, naigawad mo sa amin ang kapatawaran ng iyong Ama. Iyong misyon ay natapos na, ngunit ang amin ay nagpapatuloy pa. Sapagkat ang kahalagahan ng iyong pagsasakripisyo ay hindi pa nagbubunga sa amin. Tulutan mong huwag mawala ng kabuluhan ang iyong kamatayan, sapagkat iyon ang nagdala sa amin ng kaligtasan. Pagkalooban mo kami ng lakas upang isabuhay ang aming paniniwala at bigyan mo kami ng nararapat na biyaya upang patuloy kaming umasa sa iyo. Ipagkaloob mo ng iyong handog na kaligtasan ay mag-akay sa amin sa buhay na walang hanggan upang balang araw kami rin ay makapag-uwi ka ng naganap na. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagsugo sa kanyang iisang anak upang dalhan tayo ng kanyang walang katapusang pagmamahal at kapatawaran. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin upang ang lahat ng hindi nakakakilala kay Kristo, ang iyong anak, at ang hindi pa nakaririnig ng kanyang pangangaral ay makabanaag ng liwanag at sumampalataya sa Kanya. Manalangin tayo. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin upang isabuhay namin ang aming buhay hanggang sa huling sandali ng naaayon sa iyong kalooban. Manalangin tayo. Dinggin at ipagkaloob mo ang aming panalangin. O Diyos na Ama, mapunyaging winika ng iyong anak, naganap na. Idinadalangin namin sa iyong ipagkaloob mo ang aming mga panalangin at tulutan mong tularan namin ang iyong anak upang masunod ang iyong kalooban. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Ang ikapitong wika.
Nang mag-iikalabindalawa ng tanghali, nagdilim sa buong lupain hanggang sa ikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, "Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu." At pagkasabi nito, nalagot ang kanyang hininga. Manalangin tayo. Panginoon naming tagapagligtas, kaming iyong mga tagapaglingkod at alagad na sumusunod at nakikibahagi sa iyong paghihirap at kamatayan sa krus, ay nagpapakababa sa iyong harapan at nagsusumamo na iyong iukit sa aming mga puso ang banal na kasaysayan sa Kalbaryo. Nagpapasalamat kami sa mga pagninilay at panalangin na aming naisagawa sa iyong paghihirap sa Kalbaryo. Salamat, Panginoon, sa mga ipinangaral mo sa amin sa paanan ng krus. Ang katotohanan nawang ipinagkaloob mo sa amin ay maging patnubay namin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo ng may pananampalataya at pag-asa kay Jesus, ang anak ng Diyos at ating Panginoon. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, ipagkaloob mo na ang aming binhing tinanggap sa pamamagitan ng iyong 7 huling wika ay mag-ugat sa aming mga puso. Kami dumadalangin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Jesus, ang mga bunga nawa ng aming pagsasakripisyo ngayong mahal na araw ay magbigay sa amin ng lakas upang maging tapat na tagasunod mo. Kami dumadalangin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga kahulugan ng 7 huling wika na aming pinagnilayan upang magbigay ng liwanag sa aming mga puso ay huwag sanang maglaho upang hindi mawalan ng katuturan sa amin ang kamatayan mo. Kami dumadalangin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ipagkaloob mo na matapos naming magnilay sa iyong huling pangaral sa krus, ay maging handa kami upang purihin ka sa pamamagitan ng aming pagdiriwang ng iyong muling pagkabuhay. Kami dumadalangin, Panginoon, umaasa kami sa iyo. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong iisang anak upang maghirap at mamatay sa krus para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang sukdulang pagpapakasakit, kami ay naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ipagkaloob mo na kami, ang iyong mga anak, ay magkamit ng biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa iyo sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Makapangyarihang Diyos at mapagmahal na Ama, ipinagkaloob mo sa amin ang iyong iisang anak upang maghirap at mamatay sa krus para sa amin. At sa pamamagitan ng kanyang sukdulang pagpapakasakit, kami ay naligtas sa kapangyarihan ng kasalanan. Ipagkaloob mo na kami, ang iyong mga anak, ay magkamit ng biyaya ng kanyang muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa iyo
sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.